Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ika'y nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Naalala ko ho, may kausap po ako. At habang nag-uusap kami, kinikwento niya po ang lahat ng kanyang pangarap. Yung mga sana niya sa buhay. At pagkatapos noon ay in-affirm ko yung pangarap niya. At ang sabi niya sa akin sa dulo, Sana, Father, magbilang anghel ka. Sana magkatotoo lahat yung sinabi mo sa akin. At minsan napaisip ako, bakit natin sinasabi yung katagang magbilang anghel ka sana? At sa pagdinilay natin sa araw na ito, sa kapistahan ng mga arkanghel na sina Miguel, Gabriel at Rafael, totoo nga, nagnanais tayo na magbilang anghel ang isang tao dahil ang misyon ng isang anghel ay magpahayag ng mabuting balita. Yung mga pangarap natin, yung katuparan ng pangarap natin, mabuting balita sa atin yan. Magandang balita, good news yan. At hindi ba gusto nating makarinig lagi ng good news? At ang misyon ng anghel ay ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Kaya ang misyon ng anghel ay ipahayag ang ebanghelyo. Maganda rin po sa atin, mga Kristiyano ngayon, at hamon sa atin, na ang ating pagiging deboto sa mahal na pong Jesus Nazareno ay nagpapaanyaya sa atin na maging tulad ng mga anghel. Ang una kasi pumapasok sa isip natin, yung anghel, cute. Diba? Pag nakita ka ng batang cute, ay, ang cute-cute naman mukha siyang anghel. Paano kung hindi ka na cute? Hindi doon natatigil ang pagiging anghel natin. Kasi ang misyon natin bilang anghel ay ipahayag ang mabuting balita. Kaya lahat ng deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno ay nagsusumikap na maging tulad ng mga anghel. Pinapahayag ang mabuting balita ni Kristo na kanyang narinig. Sa ating pagsisimba rito, lalo na tuwing Biyernes, nagbibigay tayo ng oras para makinig sa aral at turo ni Jesus. Nagbibigay tayo ng oras para makinig sa kanyang salita. At mula po sa pakikinig, tutungo po tayo sa pagpapahayag. Mula po sa pakikinig, nagsisikap tayo na ang ating narinig ay magbago ng ating buhay.
Kaya tulad ng mga anghel, hindi lang po sa pagpapahayag, hindi lang sa pagbabahagi ng ating pagmamahal at debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lang sa suot natin, hindi lang makikita pag andun ka sa prosesyon, pero ang pagiging deboto ay nakikita din. At ito siguro yung mahalaga sa buhay natin, na tayo ay nagdadala ng mabuting balita. Para sa ganon, ang nakikita sa ating buhay at paglilingkod ay ang muka ni Jesus. Si Jesus ang nakikita sa paglilingkod natin. Yan ang misyon ng anghel, magpahayag. Kasama din sa misyon ng isang anghel ay maglingkod. Ang mga anghel naglilingkod sa Diyos. Si Gabriel ay naglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol sa Diyos. Si Gabriel ay naglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. Pinahayag ni Gabriel ang kapanganakan ni Juan Bautista kay Zacarias at ng kapanganakan at ng kay Jesus kay Maria na siya ay magdadalang tao. Nagdala ng mabuting balita. Si Rafael ang dala, paggaling at paghilom ng Diyos. Lalo na kay Tobaya na nabulag. At siya din ang naging paraan, tulay ng pagkikita ni Tobias at ng kanyang asawa. Naglilingkod ang mga anghel. Kaya tayo din po bilang mga Kristiyano na nagsusumikap maging tulad ng mga anghel, hindi lang sa pagpapahayag, kundi pati na rin sa ating paglilingkod sa kapwa natin. Kaya magandang itanong, saang paraan ka tinatawag ni Jesus para maglingkod? Hindi pare-pareho yung paraan ng paglilingkod natin. Madaming paraan, iba-iba. Iba yung talentong ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung talentong ibinigay sa iyo ng Diyos, ngayon gamitin mo. Gamitin mo para maging anghel sa pagtulong at paglingkod sa kapwa mo. Kung ikaw ay teacher, maging mabuting guro. Doon ka nagiging mabuting anghel. Doon ka nagiging anghel sa mga estudyante mo. Ikaw ay nanay, tatay, asawa, may asawa, maging mabuting magulang, maging mabuting asawa, maging tapat na asawa. Yun ang paglilingkod mo. Doon ka nagiging anghel sa pamilya mo. Ikaw ay may business, maging mabuti at tapat na negosyante. Huwag ka mandaraya, huwag ka mambubudol. Kung tapat ka sa iyong gawain, nagiging anghel ka sa kapwa mo. Ang ating debosyon ay nakikita din sa ating paglilingkod. Sa pagpapahayag at sa paglilingkod. Dito tayo tinatawag ng mahal na pong Jesus Nazareno na maging tulad ng mga anghel. Ang paanyaya sa atin ngayon, ito ang hamon, itong paanyaya, tutugon ba tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno ngayon? At sana ang isagot natin sa Kanya, dahil mahalaga ang Diyos sa atin, mahal natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, kaya nating sabihin, Opo, Panginoon, narito po ako. Magiging tulad ako ng mga anghel sa pagpapahayag ng mabuting balita mo at paglilingkod sa kapwa ko. Amen.